pag-aaralan natin ang gospel. Sabi niyo nga, gospel. Or mabuting balita sa pamamagitan ng mga kulay. Last Sunday, walang Sunday school, pero sa YouTube, nag-share si Teacher John Salo ng kwento tungkol sa kulay na gold. Sabi niyo nga, gold. Or ginto. Pag naisip natin yung gold, naalala natin ang langit. Dahil sabi sa Biblia, ang daanan sa langit ay gawa sa ginto. So tingin niyo maganda sa langit? Tingin ko sobrang ganda sa langit. At pag nag-aaralan natin ang langit, sino ang naalala natin? Ang Diyos. Dahil ang langit ay tahanan ng Diyos. So pamamagitan ng kulay na ito, naalala natin na God is the Creator. Siya ang may likha ng lahat ng bagay at God loves you. Mahal ka ng Diyos at God is holy. Kasi may mga bagay na hindi pwede sa langit. Katulad ng kasalanan dahil ang Diyos ay banal. Sa susunod na kulay, ano nakita niyo? Kulay? Black, no? Ito ang nagpapaalala sa atin ng pinakamalalang uri ng kadiliman. At anong uri ng kadiliman ang pinakamalala? Ang kasalanan. Ang ating lesson ay mababasa natin mula sa aklat ng Genesis. Pang-ilang aklat ang Genesis sa Biblia? Nakapanood niyo sa Showtime, tinanong anong unang aklat ng Biblia? Hindi niya nasagot, no? Sayang. Pero dapat ang ating Light of Life Church members, Sunday School, alam niyo, anong unang aklat ng Biblia? Genesis, no? Tungkol sa pasimula ng lahat ng bagay. So, panoorin natin yung sinasabi ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Handa kayong manood? Sige, lalakasan ko para marinig ninyo. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman. At kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon niya. Ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok. Hinunahan niya sa ilog at nagkaroon ng buhay. Nilalangga ng Diyos ang lalaki at babae ayon sa kanyang larawan. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Okay, pinanood din nyo? Napag-aralan na natin yun. Ilang araw nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? 6 days. 7 days siya ay nagpahinga. Sabi ng Genesis 1:1, basahin nyo nga, 1-3. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sabi naman sa English, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sino ang may likha ng lahat ng bagay? Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ano yung pinaka-espesyal? Ang tao. Kasi nilikha niya ng tao, sabi niya, it is very good. Sabi niya nga, very good. Very good, no? At nilikha ng Diyos ang lahat para sa huling nilikha ang mga tao at siya ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang mga tao, ano pangalan ng unang taong nilikha ng Diyos? Adan or Adam.
Eve. Para kay Adam, nagbigay ang Diyos ng special rule. Sabi niyo nga, special rule. Or utos. Sabi ng Diyos kay Adam, pwede mong kaitin ang lahat ng pagkain o ng bunga sa mga puno o sa hardin, maliban sa puno na kaalaman sa mabuti at masama. Ano yung special rule or utos ng Diyos? Huwag kainin ang bunga sa puno na nasa gitna ng hardin dahil sa oras na kainin nila ito, sila ay mamamatay. At binigyan din siya ng, sabihin niyo nga, special job. Sabi ng Diyos kay Adam, Adam, binigyan kita ng maraming hayop, bigyan mo sila ng pangalan. Kaya nung nakita niya itong hayop, anong sabi niya, anong tawag niya? Lion. Nung nakita niya yung mahabang ilong, sabi niya, ito ay elephant. Nung nakita niya itong may sungay, rhino. Serious, di natin mas spelling, no? Rhino na lang. At meron din siyang binigay na special gift, no? Kasi saan sila nakatira? Sa hardin ng Eden, kung saan nandoon ang lahat ng kailangan nila at nandun lahat ng pwede nilang kainin para mabuhay. At ano pang pinaka-special gift sa hardin ng Eden? Kasama nila ang Diyos. No? Nakakasama nila ang Diyos. Kaya na, kung titignan natin yung ating mundo ngayon, maganda pa rin ba? O sila na? Yung mga hayop ba ng leon, nayayakap pa ba natin yan? Hindi na. No? Kasi sila ay naging mobilist na hayop. Yung mga puno ba natin, mga bundok natin, perfecto pa, maganda pa? Yung mga ilog, dagat natin, pa ba? Hindi na. Ang pangit na at sila na. Yung mga tao ba nakakasama pa ang Diyos? Hindi na. Tayo ay nawala o nahiwalay sa Diyos. Alamin natin yun kung ano ang nangyari. Iyon ay dahil sa kulay na pag-aaralan natin ngayon. Panoorin natin yung mga susunod na nangyari. Tinatawag namin itong Eden. Ako si Adan. Tinawag naman akong Eva. Bakit wala silang damit? Hindi ko alam. Mamaya ko na lang sila. O sige, ayos na. Kakainin na tayo. Teka, bakit hindi niya tayo kinain? Bakit naman? Dahil yun ang ginagawa ng mga mababalis na hayop, hindi ganun dito sa Eden. Pinuno ng Diyos ang lugar na ito ng magagandang nilalang. Hindi kayo papakita ko sa inyo. Mula rito, makikita niyo ang apat na magagandang ilog ng Eden. Tama ka! Ang Tigris, ang Euphrates, Pishon at Gihon. Paano mo namin ang pangalan din? Hinulaan ko lang. O ikaw na lumikha ng kagandahan ng daigdig na ito. Kaya kong wasakin ang iyong napakagandang likha. Napakadali lang para sa akin na gawin niyo. Ang mundong ito ang magiging bago kong kaharian. Binigay ng Diyos ang lahat ng kailangan namin dito sa hardin. Mananatili ang lahat ng ito basta huwag lang kami kakain sa puno ng karunungan, ng kasamaan at kabutihan. Bakit hindi pwedeng kumain sa puno yun? Yun ang inutos sa amin ng Diyos. Dahil nang ganun nakakabuti para sa amin.
pagkakain ng anumang bungang kahoy sa halaman. Maaari namin kainin lahat ng prutas dito sa hardin. Huwag lang yung puno sa gitna ng hardin. Yun ang sabi ng Diyos sa amin. Hindi nyo maaaring kainin yun at hindi rin dapat hawakan kundi mamamatay kayo. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos pagkat alam niyo kung kakain kayo ng bunga nun, mamumulat ang inyong mga mata. At kayo magiging parang Diyos, malalaman ng mabuti at masama. Nakita mo yan? Hinawakan mo ang buwan, ngunit hindi ka naman natin. Eva, ano nangyari? Nararamdaman ko ang lahat. Sinabi ng Diyos na huwag natin. Oo, alam ko, Adan. Alam ko. Adan, nasan ka? Natakot po ako nung marinig ko kayo nasa halaman na. Natakot po ako sapagkat ako'y iba. Sinong may sabi sa iyong ubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Yung babae po kasi binigay niyo sa akin. Siya po nagpakain sa akin. Kaya kinain ko. Bakit mo ginawa ang bagay na yun? Nilim lang ako ng ahas kaya kinain ko. Sa iyong ginawa ay may parusang dapat na ikaw ang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo ay alikanok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Ang inyong mga anak ay lagi kong paglalamanin. Ang kanyang anak ang tuturok sa iyong ulo at sa sakong niya, ikaw ang tutuklaw. Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaking iyong nanasahan, pasasakit ka sa kanya at siya mong susundin. Sinusumpa ko ang lupa. Sa pagod at pawis pagkain mo'y magagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibig. Dahil sa alabog doon ka nagaling. Sa lupang alabog ay babalikan. Wala na sa atin ang Eden. Okay, pinanood niyo ba? At bakit daw nasira yung magandang nilikha ng Diyos? Dahil sa kasalanan. Sabi ng Biblia, basahin mo nga ng malakas. 1, 2, 3, go. Pero ang pamumuhay ng taong masama ay parang kadiliman. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang kasalanan daw ay pamumuhay sa kadiliman. Si Adan, binigyan sila ng utos ng Diyos, pero ito ay kanilang sinuway. At kapag tayo ay nagkakasala, tayo ay nagkamagaya sa ginawa ni Adan at ni Eva na sumuway sa utos ng Diyos. At ito ay kasalanan. O, basahin nga natin sa Roma 5 verse 12. Basahin nyo nga. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan
sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Siguro pwede mo sabihin kasalanan talaga ni Adan at ni Eva. Pero ang katotohanan, ano sabi ng Biblia? Ang lahat ng tao ay namamatay dahil lahat ng tao ay nagkakasala. Hindi lang si Adan at Eva at nagkasala, pati tayong lahat. Nagbigay ang Diyos ng utos pero hindi natin nasusunod. Halimbawa, sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong mga magulang. Tayo ba laging gumagalang sa ating mga magulang o minsan sumasagot, nagdalabo, hindi sumusunod? Tayo ay nagkakasala. Sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa, kaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Pero lagi ba natin yun nasusunod? Minsan tayo ay nagagalit, no? Nagtatanim ng sama ng loob o nananakit ng ating kapwa. Dahil dito, tayo ay nagkakasala. Anong sabi ng ating memory verse? 1, 2, 3, go! Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, tayong lahat. Walang sinumang tao ang hindi nakakagawa ng kasalanan. At dahil sa kasalanan, nasira ang ating relasyon sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, basahin niyo 1, 2, 3. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw niyang makinig sa iyong mga dalangin. No? Si Adan at Eva, sila ay nagkasala at sinuway nila yung utos ng Diyos. Ano nangyari sa kanila pagkatapos? Pinaalis sila sa hardin ng Eden at hindi na nila maaaring makasama ang Diyos o maranasan yung pagpapala ng Diyos o yung perfectong pagpapala ng Diyos sa Eden dahil sila ay naging mga makasalanan. At ang Diyos ay banal kaya hindi sila maaari sa presensya ng Diyos. Pinalayas na sila. Ano nangyari sa mga tao? Tayo na ngayon ay namatay, no? Pinarusahan sila. At ang mga tao ngayon, hindi na lang tayo kumukuha ng pagkain sa puno. Tayo na ngayon ay tatrabaho para mabuhay. At lahat yun ay dulot ng kasalanan. At ano ba yung nangyari sa mundo natin? Naging mas maganda ba o pumangit? Pumangit, nasira, no? Pati ang buhay ng mga tao ay nagkaroon ng maraming pagdurusa at paghihirap dahil sa kasalanan. Pero natutunan natin sa unang kulay na God loves you. Mahal ka ng Diyos. Kaya may plano siya para sa iyong kaligtasan. Sabi ng Biblia, basahin natin. 1, 2, 3, go! Sapagkat hindi upang at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos na marami. Sino yung anak ng tao? Si Jesus. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay dumating sa mundo upang mag-alay ng kanyang buhay. Paano niya inalay yung kanyang buhay? Nung siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Sabi dito, ikatutubos. Sabi niyo nga, si Jesus ang manunubos. Ibig sabihin, siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Yung parusa ng Diyos sa kasalanan, sino tumanggap? Si Jesus. Kasi ano yung word up? Word up? Anong ibig sabihin ng black or yung dark page? Kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ano ang mabuting balita? God forgives sin. Nagpapatawad ng Diyos sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang ginawa sa krus para sa
iyo at para sa atin. Mahal ba ng Diyos ako lang at ikaw lang o lahat ng tao? Lahat ng tao na kanyang nilikha. Nais ba ng Diyos na patawarin ng kasalanan ko, mo o ng lahat ng tao? Ng lahat ng tao. Kaya nga si Jesus din ay para sa lahat ng tao. Sabi ng Biblia, 1, 2, 3, go. Basahin natin. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Pinag-aralan natin yun sa aklat ng Roma, tama ba? Sino ang nagkasala? Tayo. Sino ang nagbayad? Si Jesus. Sino ang naging matuwid? Si Jesus. Pero yung katuwiran niya, nilipat niya sa atin. Kaya pag titignan tayo ng Diyos, tayo ay makasalanan or not guilty? Not guilty dahil tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Kasi ano yung ating word up? God forgive sin. Pinapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Anong kulay nga yung pinag-aaral natin ngayon? Anong kulay pinag-aaral natin? Dark page, no? O madilim, no? Dahil sa kasalanan. Kasi ang mga taong lumalakad sa kasamaan ay lumalakad sa kadiliman. Pero ikaw na sumampalataya kay Jesus, nais ba ng Diyos na mabuhay ka pa sa kadiliman o hindi na? Hindi na. Kaya anong pangalan ng ating church? Light of Life, no? Si Jesus ang nagbibigay ng liwanag. Sabi ng Biblia, basahin natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Ano ang nais ng Diyos para sa mga Kristiyano? Na hindi na tayo lumakad sa kadiliman, kundi sa ilaw o liwanag. Ano ibig sabihin nun? Na sumusunod kay Jesus, no? Kasi ano yung word up? God forgives sin. Ang sabi ng Biblia, kung ang anak ang magpalaya sa iyo, kayo ay magiging tunay na malaya. Ano yung lesson natin ngayon? Malaya ka na mula sa kapangyarihan ng kasalanan kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Naintindihan niyo ba? Alamin pa natin yon sa mga susunod na kulay. Ano yung naaalala natin sa code page? Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay pag-ibig, no? At siya ang may likha sa lahat ng bagay. Ano naalala natin sa madilim na pahina? Tayo, Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nasira ang ating relasyon sa Diyos, nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero ano yung binigay ng Diyos sa atin? Ayun yung susunod na kulay, no? Alamin niyo yun sa susunod na linggo. Naunawaan ba? O, sige, tayo muna ay humingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan at pasalamatan si Jesus dahil siya ang ating manunubos. Tayo ayaw mo po humikit at aminin mo sa Diyos ang iyong mga kasalanan at tayo ay humingi ng tawad. Tayo ay manalangin 1 minute. Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami na kami ay minsan lumakad po sa kadiliman. Natutunan po namin kung gaano sinisira ng kasalanan
Salamat po na maaari kaming mapatawad at maging bahagi ng pamilya mo sa pamamagitan ni Jesus. Tulungan niyo po kami na hindi na kami lumakad sa kadiliman, kundi sa liwanag ni Kristo. Samahan niyo po kami araw-araw. Tulungan niyo po kami